Sa mundong ito, sinasabi ng mga tao na ang sinumang tinamaan ng malas ay madalas nakakaranas ng taon ng buwisit na nagdudulot ng tuloy-tuloy na kamalasan. Si Maya Reyes, isang babaeng may maikli at astig na buhok, tila buhay na patunay ng kasabihang ito. Sa isang masamang araw, habang nagmamaneho para sa isang kliyente sa isang marangyang hotel sa Makati, aksidente niyang nasagi ang kotse ni Cassandra Lopez, isang mayamang dalaga na kilala sa pagiging maarte at mayabang. Habang nag-aaway sila ng matindi, isang hindi sinasadyang tulak ang nagdulot kay Cassandra na matambo ng husto. Alam ni Maya na bilang isang mahirap na babae, wala siyang laban sa isang mayaman, kaya't napilitan siyang lunukin ang kanyang galit at pumunta sa Makati Medical Center kung saan nagpapagaling si Cassandra. Doon, buong pagpapakumbaba siyang lumuhod at nagmakaawa para sa kapatawaran. Ngunit paano nga ba makakapanalo ang isang mahirap na babae laban sa kapangyarihan ng pera at impluwensya? Hindi man lang pinansin ni Cassandra ang kanyang pagmamakaawa. Ano kaya ang mangyayari kapag ang pera ang nagdidikta ng hustisya? Ano ang gagawin ni Maya para tanggapin ang kanyang paghingi ng tawad? Sa panlabas, mukhang inosente si Maya, parang nasa palengke habang nananaginip ng gising. Ngunit sa likod ng kanyang simpleng anyo, taglay niya ang likas na talento sa panloloko, isang tunay na artista ng kalye. Basta may pera, anumang papel ay kaya niyang gampanan, anumang script ay kaya niyang sundan. Basta may bayad, gagawin ko. Isang araw, isang malaking alok ang dumating kay Maya, magpanggap bilang isang mayamang tagapagmana sa isang marangyang charity auction sa Grand Hyatt Manila. Ang kanyang misyon ay lumahok sa auction, magpakitang gilas, at magbigay ng benepisyo sa taong nasa likod ng plano. Sa husay niyang magsalita na mas malambot pa sa latik, isang matamis na coconut jam ng Pilipinas, at isang anti-gang salamin na, pinataas ang presyo, sa halagang 50,000 pesos, matagumpay niyang napaniwala si Cassandra Lopez na bilhin ito sa halagang ₱250,000. Ang talino at kakayahang magpanggap ni Maya ay hindi nakaligtas sa mata ni Isabel Bel Dizon, isang batang negosyante, makapangyarihan, at siya ring nag-utos kay Maya sa misyon na ito. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy tulad ng jeepney sa rush hour, direktang kinausap ni Bel si Maya para mag-alok ng trabaho. Matapos ang maikling pakikipag-usap, inamin ni Bel na alam niyang ang mayamang tagapagmana na persona ni Maya ay isang huwad lamang. Kahit na ang titulo bilang kasintahan ng isang mayamang lalaki ay peke, totoo ang kumpiyansa at pride ni Maya. Matapang niyang tinanggihan ang alok ni Bel at umalis. Pagkatapos ng auction, nagmadali siyang pumunta sa isang luxury fashion store kung saan nagtatrabaho ang kaibigan niyang si Maria Santos upang ibalik ang magarang gown na kanyang hiniram. Salamat kay Maria, nagawa niyang manghiram ng mamahaling damit para sa kanyang papel. Pagbalik sa maliit na inuupahang kwarto sa isang masikip na lugar sa Manila, masaya niyang iniabot sa kanyang tiyahin ang perang kinita niya. Ngunit ang saya ay panandalian lamang. Hindi pa man sila lubos na nagdiriwang, dumating ang masamang balita mula sa landlord, tataas ang renta ng bahay dahil sa pagtaas ng halaga ng lupa. Para maging patas, paliwanag ng landlord, na parang malamig na tubig na ibinuhos sa pag-asa ni Maya. Hindi pa man natatapos ang unos, dumating na ang bagyo. Kinaumagahan, pagdating niya sa kanyang part-time na trabaho sa parking lot, natagpuan niyang sarado na ang tindahan. Ang may-ari ay tumakas dahil sa pagkakautang, dala ang 2 buwang sweldo ni Maya na hindi pa niya natatanggap. Sa isang iglap, hindi lang nawala ang kanyang sweldo, kundi pati na rin ang kanyang trabaho. Ang buhay na dati ng mahirap ay lalo pang naging masalimuot. Ang bigat ng problema sa pera ay halos nagpabagsak kay Maya. Samantala, sa isang marangyang mansyon sa Tagaytay, bumalik si Bel Dizon sa Pilipinas sakay ng pinakamabilis na flight upang bisitahin ang kanyang ama, si Don Alejandro Dizon. Bagamat matagal na silang hindi nagkikita, nananatili ang alitan sa pagitan nilang mag-ama. Kahit anong pagpapayo ng tagapamahala ng bahay,
matigas ang ulo ni Don Alejandro na huwag harapin ang kanyang anak. Habang naglalakad sa hardin na maingat na inaalagaan, napansin ni Belle na ang mga mamahaling halaman ay biglang nalanta at nawalan ng sigla. May kutob siyang may hindi magandang nangyayari sa kanyang ama. Sa kabila ng pagtanggi nito, pilit siyang pumasok sa silid ng kanyang ama. Ang eksenang bumungad sa kanya ay si Don Alejandro na nakahiga sa kama, mahina ang paghinga. Kahit na halos wala ng lakas, sinubukan pa rin itong paalisin ang kanyang anak. Sa isang sulyap, nahulaan ni Belle kung sino ang nasa likod ng paghihirap ng kanyang ama. Sa galit, agad niyang pinuntahan si Ricky Vargas, isang kilalang tao sa mundo ng krimen sa Manila, eksperto sa pandaraya. Sa pagkakataong ito, dumating si Belle nang may matinding determinasyon na bawiin ang lahat ng perang niloko ni Ricky mula sa kanyang ama. Dahil sa nakaraan niyang panloloko kay Don Alejandro, hindi natakot si Ricky sa pagdating ni Belle. Sa halip, tiningnan niya ang batang itsura ni Belle at inisip na madali niya itong malalamangan. Sa kumpiyansang parang hari, inilabas ni Ricky ang isang revolver at nag-alok ng larong Russian roulette. Ang sinumang, maswerte, na makakatanggap ng nag-iisang bala sa chamber ay hindi lang mawawala ang pera kundi makikipagkita rin kay San Pedro, mamatay. Ngunit maling akala ni Ricky ang pagmamaliit kay Belle Dizon. Dahil sa mahigpit na pagsasanay ng kanyang ama, itinuturing ni Belle na ang pera at dangal ay mas mahalaga pa sa buhay. Walang takot, itinapat niya ang baril sa kanyang sentido, malamig ang tingin, at buong tapang na pinindot ang gatilyo. Tumunog ang click ng walang bala. Ang kanyang mukha na walang bahid ng takot at ang matalim niyang tingin ay nagdulot ng kaba sa mga tauhan ni Ricky. Sa harap ng kanyang mga tauhan, walang pasubali niyang inilantad ang kalokohan ni Ricky. Ang tinatawag na boss ay naglakas loob lamang gumamit ng pekeng bala para manakot. Yang mga gimmick mo, pwede mong gamitin sa tatay ko, pero sa akin, barya lang yan. Sa harap ng mga nakakagulat na tingin ng lahat, pinalitan ni Belle ang bala sa baril ng totoong bala. Malamig ang kanyang ekspresyon habang muli niyang itinutok ang baril sa kanyang sentido at pinindot ang gatilyo. Isang malutong na click ang narinig. Ang tapang at pagiging walang takot ng maliit na dalaga ay nagdulot ng pamumutla kay Ricky, na halos hindi na makagalaw sa takot. Matapos ang mapanganib na pagsubok, itinapat ni Belle ang baril kay Ricky at sinenyasan siyang subukan ang kanyang swerte. Ngunit kahit bigyan pa siya ng ginto o candy, walang lakas ng loob si Ricky na hilahin ang gatilyo. Sa huli, kinuha ni Belle ang maletang puno ng pera para sa kanyang ama at umalis ng walang kaba. Sa mga sandaling iyon, sa wakas ay nagsalita si Don Alejandro. May kahinaan ang boses, ano ang gusto mo mula sa isang matandang mahina na tulad ko? Alam niyang may utang siya sa kanyang anak na babae, isang buhay. Handa siyang gawin ang lahat, basta't tumigil na si Belle sa paghihiganti, sapagkat ang mga kalaban na maaaring harapin ng kanyang anak ay napakadelikado. Ngunit hindi interes ni Belle ang makipag-agawan ng kapangyarihan. Sa ngayon, mayroon lamang siyang isang nag-aalab na layunin, ang magtayo ng sarili niyang imperyo sa negosyo. Bilang isang ama sa loob ng maraming taon, nauunawaan ni Don Alejandro ang layunin ng kanyang anak. Alam niyang ang paglapit ni Belle sa kanya ay nangangahulugan ng pangangailangan ng tulong. Matapos ang mahabang usapan, sa wakas ay pumayag si Don Alejandro na suportahan ang kanyang anak sa pagsali sa prestihiyosong Makati Business Club, MBC. Balik kay Maya. Matapos makuha ang pagpayag ng kanyang ama, agad na bumalik si Belle sa Manila upang maghanda para sa nalalapit na mahalagang pulong ng mga shareholder. Samantala, si Maya, na nawalan na ng pera at trabaho, ay napilitang lunukin ang kanyang mataas na pride at lumapit kay Belle Dizon. Sa pagkakataong ito, tinanggap ni Maya ang alok ng pakikipagtulungan na dati niyang tinanggihan. Gamit ang kanyang kahanga-hangang talento sa pag-arte at ang tulong ng tahimik ngunit maasahang bodyguard na si Benjo Aguilar, matagumpay na nakuha ni Maya ang data mula sa telepono ng anak ni Chairman Henry Lim, isang malaking karibal sa negosyo ni Belle.
Ang data ay naglalaman ng mga ebidensya ng pandarambong at paglustay ng pondo ng kumpanya ng anak ni Chairman Lim. Hawak ang ebidensya, dumiretso si Bell sa Chairman Lim sa isang marangyang restaurant, ang Blackbird sa Nielsen Tower, upang harapin siya. Ngunit ang isang veterano tulad ni Chairman Lim ay hindi natatakot sa mga banta. Sa harap ni Bell, walang pag-aalinlangan niyang pinunit ang mga dokumento at itinapon ito sa kanya. Hindi nagtagal, dumating din si Marco Ignacio sa Blackbird. Naroon siya upang makipag-usap kay Chairman Lim tungkol sa kaso ng kanyang ama, si Don Rafael Ignacio. Dahil sa mga paglabag sa negosyo, si Don Rafael ay iniimbestigahan ng NBI, National Bureau of Investigation. Ang tiyuhin ni Marco, si Tito Miguel, ay umaasa sa tulong ni Chairman Lim upang makipag-ugnayan sa isang makapangyarihang tao na maaaring makialam sa kaso. Habang abala si Tito Miguel sa paghingi ng tulong, hindi sumang-ayon si Marco. Alam niya na ang kanyang ama at ang makapangyarihang tao na iyon ay dating magkaibigan ngunit ngayoy mortal na magkaaway. Nais ni Marco na hanapan ng solusyon ang problema sa sarili niyang paraan. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, umalis si Marco ng may determinasyon. Sa parehong oras, lumabas din si Bell mula sa restaurant. Agad na nagulat ang kanyang assistant na si Santos na nakita rin si Marco Ignacio sa lugar. Bagamat karaniwan lang ang pagkikita sa ganoong lugar, hindi maiwasang maalala ni Bell ang kanilang nakaraan bilang magkasintahan. Kinabukasan, sa pagsikat ng araw, sinundo ni Bell si Maya upang mamili. Matapos maglibot sa mga high-end shopping mall sa Bonifacio Global City, umuwi silang dala-dala ang napakaraming shopping bags. Sa kagandahang loob ni Bell, binigyan niya si Maya ng isang napakagandang pulang gown, ang mismong gown na kanyang hiniram noong auction na nagbago ng kanyang kapalaran. Sa pagkakataong ito, nais ni Bell na magpanggap si Maya bilang siya upang kunin ang isang mahalagang painting. Dahil sa isang napakahalagang pulong sa MBC, hindi makapunta si Bell kaya ipinagkatiwala niya ang misyon kay Maya. Labis ang paghanga ni Maya kay Bell, isang babaeng maganda, kumpiyansa, at napakatalino. Kaya't halos hindi siya makapaniwala sa pagkakataong magpanggap bilang idolo niya. Kahit isang oras lang na maging si Isabel Dizon, pakiramdam niya ay nasa ulap siya. Sa tamang oras, dumating si Maya sa isang private art gallery kung saan nakatakdang kunin ang painting. Doon, sinalubong siya ng dalawang lalaking mukhang Chinese o Filipino-Chinese. Habang naghihintay na dalhin ang painting, walang alinlangan na ininom ni Maya ang inumin na inalok sa kanya. Ngunit sa halip na painting, naramdaman niyang bumibigat ang kanyang mga mata at tuluyang nawalan ng malay. Samantala, sa pulong ng MBC, matapos makatanggap ng balita na nahuli na ng kanyang mga tauhan si Bell Dizon, pumasok si Chairman Lim sa pulong ng may kumpiyansa. Agad niyang kinwestiyon ang aplikasyon ni Bell na sumali sa MBC. Ang kanyang anak, bago pa man mabunyag ang mga kasalanan nito, ay sumang-ayon sa kanyang ama at sinabing hindi karapat-dapat si Bell. Ngunit bago pa man matapos ang kanilang usapan, bumukas ang pinto at pumasok si Bell Dizon, buhay at harap-harapan. Namutla si Chairman Lim at labis na nagulat. Upang maiwasan ang kahihiyan at maprotektahan ang imahe ng kanyang pamilya, agad niyang sinisi ang sariling anak, tinawag itong walang kwenta, at iniutos na dalhin ito ng kanyang mga tauhan. Sa pag-aakalang wala si Bell ng suporta mula sa kanyang ama, ipinahayag ni Chairman Lim na hindi siya makakapasok sa MBC. Ngunit kalmado lamang na inilabas ni Bell ang isang sulat kamay mula kay Don Alejandro, na nagpapatunay ng kanyang suporta para sa kanyang anak at hinihiling sa mga miyembro ng MBC na tanggapin si Bell. Sa puntong iyon, napagtanto ni Chairman Lim na siya ang naloko at napahiya. Galit na galit, binalaan niya si Bell, ang taong ipinadala mo ay hawak ko na. Kung hindi mo babawiin ang iyong aplikasyon, magbabayad siya ng mahal. Ngunit malamig na tumugon si Bell, ang pagiging miyembro ng MBC ang pinakamahalaga sa akin ngayon. Ang iba pang bagay, nasa kamay mo na. Gayunpaman,
Agad niyang inutusan si Benjo Aguilar na sundan ang sasakyan na may dala kay Maya at iligtas siya. Sa kasamaang palad, armado ang mga kidnapper at binaril nila ang gulong ng sasakyan ni Benjo, dahilan upang mawala siya sa kanilang landas. Nang marinig ni Bell ang balita, agad niyang inutusan si Santos na maghanda ng ransom money. Sa loob ng mabilis na tumatakbong sasakyan, nagising si Maya at pilit na ipinaliwanag sa dalawang kidnapper na nagkamali sila ng tao. Hindi siya si Isabel Dizon. Matapos makatanggap ng balita mula kay Ginoong Lim na mali ang kanilang nakuha, pinilit ng mga kidnapper si Maya na tawagan si Bell. Kung hindi, huwag ka nang umasang makakauwi ka pa, banta ng mga ito. Matapos ang tawag sa pagitan ni Bell at ng leader ng mga kidnapper, biglang naging kampante ang kilos ng mga ito. Hindi alam ni Maya kung ano ang sinabi ni Bell, ngunit unti-unti niyang napagtanto ang mapait na katotohanan, hindi ito aksidente. Alam ni Bell na may panganib, ngunit hinayaan pa rin siyang maging kapalit. Napagtanto ni Maya na kung hindi siya kikilos, ang kanyang buhay ay maaaring magtapos doon. Nagkunwari siyang kailangang gumamit ng banyo upang maghanap ng paraan para makatakas, ngunit hindi siya nagtagumpay. Pagbalik sa sasakyan, abala ang dalawang kidnapper sa pagtatalo dahil sa isang laro ng tong-its. Totoo nga ang kasabihan, ang sugal ay kapatid ng magnanakaw. Sa kanilang pagiging abala sa laro, hindi nila napansin na nahulog ang baril malapit kay Maya. Hindi pinalampas ni Maya ang pagkakataon. Agad niyang dinampot ang baril, itinutok ito sa isang tangke ng gas malapit sa sasakyan, at pinutok. Boom! Isang malakas na pagsabog ang naganap. Ang isa sa mga kidnapper na malapit sa tangke ay agad na nasawi. Sa gitna ng kaguluhan, tumakbo si Maya palabas ng sasakyan. Sa tamang panahon, dumating si Benjo Aguilar at mabilis na inasikaso ang natitirang leader ng mga kidnapper. Habang tumatakbo papunta sa kalsada, isang mamahaling sasakyan ang huminto sa harapan niya. Si Bell Dizon ang nasa loob. Sakay, utos niya. Pagharap kay Bell, labis ang galit at hinanakit ni Maya. Sa gitna ng pagluha, tinanong niya si Bell, bakit mo ito ginawa sa akin? Alam mong may panganib. Saglit na tiningnan ni Bell ang mamahaling damit ni Maya na ngayoy puno ng dumi. Malamig niyang sinabi, sayang, nasira ang damit. Pagkatapos ay hinikayat niya si Maya na sumakay. Sa sobrang galit, napulot ni Maya ang isang bato sa gilid ng kalsada at inihagis ito sa bintana ng sasakyan ni Bell. Idolo kita, pero niloko mo ako. Halos mamatay ako sa kamay ng mga kidnapper, tapos ganyan lang ang reaksyon mo. Dumating si Benjo. Tahimik na iniutos ni Bell, ihatid siya pauwi. Pagkatapos ay pumasok siya sa kanyang sasakyan, iniwan si Maya na may pusong sugatan at labis na pagkadismaya. Sa pag-uwi, habang nasa biyahe, hindi mapigilan ni Maya ang pagbuhos ng sama ng loob laban kay Bell. Tinawag niya itong mapagsamantala at sinungaling. Ngunit biglang nagsalita si Benjo, ang boss ko ay sobrang maingat at kuripot. Pero naglaan siya ng pera para sa ransom mo. Natigilan si Maya at natahimik. Isang bagong plano. Napansin ni Bell ang natatanging tapang at determinasyon ni Maya. Sa kanyang isipan, unti-unting nabuo ang isang bagong plano. Pinagpatuloy ni Benjo ang pagbantay kay Maya, at nakita niya itong nagtatrabaho ng iba't ibang trabaho, mula sa paghuhugas ng sasakyan, pagtulong sa mga kainan, hanggang sa pagde-deliver ng mga produkto. Kahit nahihirapan, nanatili si Maya na masayahin at puno ng pag-asa. Sa kabila ng galit kay Bell, hindi magawang itapon ni Maya ang mga mamahaling damit na binili nito para sa kanya. Sa halip, dinala niya ito pabalik upang isauli. Ngunit sa halip na tanggapin ang mga damit, inabot ni Bell kay Maya ang isang kontrata sa trabaho at isang tseke na nagkakahalaga ng 10 na milyong piso. Nag-alab muli ang galit ni Maya. Ang hinihintay niya ay isang taos-pusong, sorry, hindi pera o trabaho. Ang kailangan ko ay sorry, hindi pera, sigaw niya. Ngumisi si Bell, ang pride ba makakabayad ng renta mo? Balita ko, malapit ka ng paalisin sa inuupahan mo.
Ang malamig at makatotohanang mga salita ni Belle ay parang kutsilyong tumama sa puso ni Maya. Sa galit, itinapon niya ang kontrata at tseke, pagkatapos ay umalis. Ang dalawang mundo. Nagpatuloy si Belle Dizon sa kanyang ambisyosong mga plano sa negosyo. Samantala, si Maya Reyes ay nanatiling abala sa kanyang mga trabaho, nagtatrabaho bilang parking attendant sa araw, at driver for hire sa gabi. Kahit nahihirapan, nananatili ang apoy ng kanyang determinasyon. Isang hindi inaasahang pangyayari. Isang araw, sa sobrang pangangailangan ng pera, naglakas loob si Maya na humingi ng advance sa kanyang manager sa parking lot. Ngunit imbes na tulungan siya, nagbigay ito ng malaswang alok, "Samahan mo ako ngayong gabi, bibigyan kita ng pera." Sa galit, sinipa ni Maya ang lalaki at agad na nagbitiw sa trabaho. "Hindi ako papayag sa ganitong klaseng kalokohan." Sa kanyang pag-alis, sinalubong siya ng sasakyan ni Belle. Sa kabila ng lahat, nagpakumbaba si Maya at sinubukang humingi ng tulong. "Ma'am Belle, pwede po bang pautangin ninyo ako? Babayaran ko ng buo, may interes pa." Tinignan siya ni Belle mula sa loob ng sasakyan. "Maya, kailangan ko ng empleyado na maaasahan, hindi ng isa pang taong may utang sa akin." Ang sagot ko ay hindi. Dahan-daang itinaas ni Belle ang bintana, iniwan si Maya na puno ng hinanakit. Ang muling pagkikita. Ilang araw ang lumipas, habang nagtatrabaho bilang driver for hire, aksidente na naman ni Maya na nasagi ang sasakyan ni Cassandra Lopez. Galit na galit si Cassandra at pinagmumura si Maya. Sa gitna ng pagtatalo, muling natulak ni Maya si Cassandra, na agad namang nagdrama at nagpanggap na nasaktan. Upang maiwasan ang demanda, napilitan si Maya na pumunta sa Makati Medical Center upang humingi ng tawad. Ngunit bago pa siya makaluhod, pumasok si Belle Dizon sa kwarto ni Cassandra. "Tumayo ka, Maya," utos ni Belle. Pagkatapos ay hinarap niya si Cassandra at ang kanyang ama, si Henry Lim. "Si Maya Reyes ay tao ko na ngayon. At hindi ko papayagan na apihin siya ni Newman." Sa lakas ng presensya ni Belle, walang nagawa si Cassandra kundi manahimik. Habang naglalakad palabas ng ospital, napagtanto ni Maya ang kapangyarihan ng pera at impluwensya. Si Belle Dizon, kahit malamig at walang puso, ay tila ang tanging pag-asa niya upang makaalis sa kahirapan. Sa sandaling iyon, tuluyang nagpasya si Maya na sumunod kay Belle, anuman ang kapalit. Habang si Maya ay nananatiling naguguluhan sa kanyang natuklasan, si Belle ay abala sa mas malalaking hakbang. Muling nakipagkita si Belle kay Chairman Henry Lim. Ang posisyon ng Chief Financial Officer ng Makati Business Club, MBC, ay bakante pa rin, Ginoong Lim, diretsyong sabi ni Belle. "Gusto ko ang posisyong iyon. At huwag mag-alala, mas mahusay kung pamamahalaan ang pondo ng club kaysa sa anak mong, kakakaalis lang." Sandaling huminto si Belle, pagkatapos ay idinagdag na tila walang mali siya. Narinig ko na ngayon ay masyado kang masunurin bilang aso, ng dating Pangulong Santiago." Nakakatawa, kung iisipin ang nakaraan ni Santiago sa ama ko, pati na rin kay Don Rafael Ignacio. Kapangyarihan at pera, ang dalawang bagay na laging magkasama, na humuhubog sa ekonomiya at politika ng bansa. Ang San Rafael Group, na pagmamay-ari ng pamilya Ignacio, ay nasa bingit ng pagbagsak. Nakikita ni Belle ang pagkakataong makuha ang bahagi nito upang palawakin ang kanyang imperyo. Ngunit si Santiago, bilang isang makapangyarihang politiko, ay hindi papayag na tuluyang bumagsak ang isang kaalyado tulad ng pamilya Ignacio. Tinawag ni Santiago si Marco Ignacio. "Ang tiyuhin mong si Miguel ay mahina," sabi ni Santiago. "Ang kalagayan ng ama mo, mahirap talaga. Ang posisyon ng chairman ng San Rafael ay dapat para sa iyo, Marco, hindi kay Miguel. Matutulungan kita. Ayusin mo ang lahat." Ang kapalit ay hindi binanggit, ngunit malinaw na ang San Rafael Group ay kailangang maglingkod sa mga layuning politikal ni Santiago. Ngunit si Marco, na may matibay na paniniwala sa sariling prinsipyo, ay tumanggi. "Salamat po,
Ngunit ako na ang bahala sa pamilya ko. Biglang pag-atake. Sa parehong oras, ang sasakyang sinasakyan ni Maya, Benjo, at ang malaking halaga ng pera ay biglang napasok sa isang ambush. Ang grupo ng mga goons, malinaw na ipinadala ng anak ni Ginoong Lim bilang paghihiganti, ay pilit na itinutulak ang sasakyan nila sa gilid. Sa mabilis na pag-iisip, naalala ni Maya ang bilin ni Belle tungkol sa kahalagahan ng pera. Sa matinding tapang, binaling niya ang manibela at itinulak ang sasakyan papunta sa gate ng isang istasyon ng pulisya, dahilan upang magkalat ang mga sasakyang humahabol. Pagkatapos ng insidente, galit na galit si Belle matapos ang insidente. Napakapanganib ng ginawa mo. Pwede mong ilantad ang lahat ng plano ko. Maya, tanggol ka na. Ma'am, sagot ni Maya, tumayo ng matapang. Ikaw ang nagturo sa akin kung gaano kahalaga ang pera. Ang iniisip ko lang ay paano protektahan ang pera, tulad ng sinabi mo. Tinitigan ni Belle si Maya. Sa loob ng ilang segundo, may bahagyang sorpresa at respeto na lumitaw sa kanyang malamig na mga mata. Binawi niya ang desisyon na tanggalin si Maya. Sige, Reyes, may tapang ka rin pala. Simula ngayon, opisyal na kitang gagawin na apprentice ko. Inabot niya kay Maya ang isang makapal na sobre na puno ng pera. Ito ang susunod na aralin. Kunin mo ang perang ito. Gastusin mo lahat. Gumastos sa mga walang kwenta, sa mga bagay na luho. Huwag mong gamitin para sa renta, huwag mong gamitin para sa investment, huwag mong gamitin para sa negosyo. Basta, ubusin mo. Kinuha ni Maya ang sobre, naguguluhan. Gumastos ng walang dahilan. Pagkatapos ng maraming taon na pagtitipid. Ilang araw niyang pinag-isipan kung paano ito gagawin, ngunit hindi niya magawang gastusin ang pera sa walang kwenta. Sa huli, ibinalik niya ang buong sobre kay Belle. Hindi ko kaya, ma'am. Alam ko kung gaano kahalaga ang pera, kaya iniipon ko ito. Napabuntong hininga si Belle. Kung gusto mong yumaman ng tunay, Maya, huwag kang matakot sa paggastos. Hayaan mong damaloy ang pera. Ang takot ang magpapanatili sa'yo sa ilalim. Pagkatapos ay hinayla niya si Maya papunta sa isang high-end na shopping mall sa Bonifacio Global City, BGC. Sa gitna ng mall, sa gitna ng mga marangyang tindahan, muling nakita nila si Cassandra Lopez. Ang presensya ng mayabang na Cassandra, kasama ang kanyang mag-agarang damit, ay nagpalabas ng matinding kompetisyon kay Maya. Sa pagkawala ng kontrol, nagdesisyon siyang mag-shopping ng todo-todo. Sa loob ng 2 oras, naubos ni Maya ang buong halaga ng pera na kailangan niyang pagtrabahuan ng 1 taon, mga damit, bag, sapatos na branded. Pati si Belle ay niregaluhan niya ng isang mamahaling bracelet. Pagbalik sa penthouse. Sa penthouse ni Belle, napapalibutan ng mga shopping bags, naramdaman ni Maya ang kakaibang halo ng kasiyahan at pagkakasala. Tinitigan ni Belle ang mga bags ng walang emosyon. Magaling, sabi niya. Ang susunod na misyon, ibalik ang perang ginastos mo. Gawin mo ang lahat ng paraan. Napanganga si Maya. Pero ma'am, iyon ang buong kayamanan. Paano ko, sa loob-loob niya, gusto niyang sumigaw sa kawalan. Habang si Maya ay humaharap sa bagong hamon. Si Belle naman ay patuloy na naglalatag ng mas masalimuot na mga plano. Pinatibay niya ang alyansa kay Tito Miguel Ignacio, nangakong susuportahan siya sa pagkuha ng posisyon bilang chairman ng San Rafael Group, upang lalong ma-isolate si Marco. Samantalang si Marco ay abala sa paghanap ng paraan upang may pagtanggol ang kanyang ama at mailigtas ang kumpanya mula sa tiyuhin niya at sa mga makapangyarihang tao sa paligid. Alam ni Belle na ang dating kasintahan ay hindi angkop para sa brutal na labanan sa negosyo, masyado pa siyang idealistic. Kailangan niyang alisin si Marco sa laro ng mabilis. Isang plano ang nabuo. Ang engranding kasal ng anak ng isa pang mayamang pamilya ang magiging perpektong entablado. Ang engranding kasal. Dinala ni Belle si Maya sa kasal. Magmasid ka ng mabuti, Maya, bulong ni Belle, itinuro ang mga grupo ng makapangyarihang tao na nag-uusap. Mga politiko,
Mga old money tycoons, mga bagong mayaman. Kung gusto mong magkaroon ng pera, kailangan mong makalapit sa mga may pera. Alamin ang wika nila, ang kahinaan nila. Dumating din si Marco sa kasal, mukhang pagod ngunit determinado. Ayon sa plano, nilapitan siya ni Tito Miguel upang magpasimuno ng gulo, ginawang mukhang mainit ang ulo ni Marco sa harap ng mga tao. Pagkatapos, isang taong may masamang reputasyon, na lihim na tauhan ni Bel, ang lumapit kay Marco, kunwari nagtatanong ng direksyon, isang nakaplanong tagpo na lihim na kinunan ng kamera upang gamitin bilang ebidensya. Ang insidente sa basement, sa madilim na parking lot, ang tauhan ni Bel ay sinadyang inatake si Tito Miguel, nagdulot ng minor na pinsala ngunit hindi malubha. Ang buong insidente, na maingat na inedit, ay inilabas bilang ebidensya laban kay Marco. Ang mga larawan at video ng insidente ay agad na pinadala sa mga miyembro ng board ng San Rafael, at masakit pang pinadala kay Don Rafael Ignacio na nakaretay sa ospital. Matapos makita ang ebidensya, tumawag si Don Rafael kay Marco. Anak, mahina niyang sabi, hayaan mo akong asikasuhin ito. Hindi mo kayang talunin si Tito Miguel, lalo na kung may taong tulad ni Bel Dizon na nasa likod nito. Pareho nilang alam na ang tiyuhin ni Marco ay walang kakayahang magplano ng ganitong klaseng komplikadong intriga. Ang nakaraan ni Bel at Marco. Sa wakas, tinanong ni Benjo si Bel, "Ma'am, kayo ni Marco Ignacio?" Saglit na huminto si Bel, at isang bakas ng sakit ang lumitaw sa kanyang mukha bago ito agad nawala. Ang tanong na ito ang naging simula ng kwento na ikinwento ni Benjo kay Maya, na nagbigay liwanag sa mga nakatagong detalye. 12 taon na ang nakalipas. Sa Japan, si Bel ay nanirahan kasama ang kanyang ama, si Don Alejandro, matapos itong mabaygo sa isang politikal na laban-laban kay dating Pangulong Santiago, dahilan upang magtago sa Japan. Si Marco, na tumatakas mula sa responsibilidad bilang tagapagmana ng pamilya Ignacio, ay nasa Japan upang sundan ang kanyang pangarap sa musika. Nagtagpo sila ng si Bel ay nagpunta upang singilin ang utang para sa kanyang ama at aksidenteng nasira ang gitara ni Marco. Bumili siya ng bagong gitara para kay Marco, at doon nagsimula ang kanilang relasyon. Si Marco ay naakit sa malamig ngunit misteryosong kagandahan ni Bel, na sa kabila ng kanyang panlabas na kawalang emosyon, ay may tagong init sa loob. Ngunit nang matuklasan ni Don Alejandro ang pagkakakilanlan ni Marco bilang anak ni Don Rafael, ang dating kaibigan na naging kaaway, nagdesisyon siyang paghiwalayin ang dalawa. Kasalukuyan, sa kabila ng lahat ng unos, nakamit ni Bel ang isang mahalagang layunin. Si Chairman Lim, kahit labag sa loob, ay napilitan na aprobahan ang kanyang kahilingan. Opisyal na hinirang si Isabel Dizon bilang Chief Financial Officer ng Makati Business Club, MBC. Gagawin kong mas mayaman at makapangyarihan ang club na ito, pati na rin ang mga miyembro nito, higit pa sa dati, buong kumpiyansa niyang sinabi sa kanyang unang pulong. Samantala, si Marco ay nakikipaghabulan sa oras bago pa siya tuluyang tanggalin ng board ng San Rafael batay sa mga pekeng ebidensya. Masusing sinaliksik niya ang insidente ng pag-atake sa kanyang tiyuhin. Ang eksaktong detalye, ang timing, at ang sobrang perpektong ebidensya, lahat ay mukhang masyadong maingat na dinisenyo. Alam niyang hindi ang kanyang tiyuhin ang utak ng lahat ng ito. Ang bagong aralin ni Maya. Habang abala si Marco, si Maya naman ay natututo ng isa pang leksyon. Si Cassandra, na may balak alamin ang mga plano ni Bel, ay lumapit kay Maya at nagkunwaring kaibigan. Ngunit mabilis na natututo si Maya, ginamit niya ang pagkakataon upang gawing pabor sa kanya ang sitwasyon. Pinilit niyang makakuha ng investment mula kay Cassandra, kunwari upang bayaran ang utang niya kay Bel. Gayunpaman, hindi naging perpekto ang plano. Nang malaman ni Bel ang nangyari, agad siyang binatikos si Maya. Napakaliit pa rin ng tingin mo, Maya. Ang tunay na magnate ay hindi kailanman nasisiyahan sa maliit na halaga ng pera. Pagkatapos ay binigyan siya ng bagong misyon, halos imposible, ang perang nakuha mo.
Palagwin mo ito ng doble. At gawin mo ito ng mabilis. Ang pag-usad ng imbestigasyon ni Marco. Sa kabilang banda, nagkaroon ng malaking tagumpay si Marco sa kanyang pagsisiyasat. Natuklasan niya ang mga kaina-hinalang transaksyon sa pagitan ng kanyang tiyuhing si Miguel at ng gallery ni Bell, ang Dizon Contemporary. Rumaragas ang pera, na mukhang ginamit sa money laundering sa ilalim ng pagbebenta ng sining. Sinundan niya ang mga bakas ng paparating na shipment. Dumating siya sa lugar kung saan sina Maya at Benjo ay naghahanda upang ilipat ang mga kahon ng mga painting sa truck. Agad na naunawaan ni Maya ang panganib at tinawagan si Bell gamit ang isang lihim na telepono. Pigilan mo siya, Maya. Guluhin mo siya at ang mga tao niya, mabilis na utos ni Bell. Kasabay nito, inutusan niya si Benjo, sunugin lahat. Sunugin mo ang lahat ngayon din. Ginawa ni Maya ang lahat upang harangin si Marco at lumikha ng kaguluhan. Samantala, mabilis na binuhusan ni Benjo ng gasolina ang mga kahon at sinindihan ang apoy. Sa oras na makalusot si Marco, wala na siyang nagawa kundi ang panoorin ang mga posibleng ebidensya na nasusunog. Ang muling pagkikita ni Bell at Marco. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ang malakas na tunog ng sirena ng pulis. Isang sasakyan ang biglang huminto sa eksena. Bumaba si Bell Dizon mula rito, kalmado at malamig, pinagmamasdan ang naganap. Pagkatapos ng 12 taon, muling nagkaharap sina Marco Ignacio at Isabel Dizon sa gitna ng usok at kumikislap na ilaw. Walang bakas ng sorpresa kay Bell. Si Marco, sa kabilang banda, ay halatang nagulat habang tinitingnan siya. Bell, ang tanging nasabi niya. 12 taon. Hindi ka nagbago kahit kaunti, hindi ba? Mas maganda ka nga lang ngayon, pero mas mapanganib. Alam niyang ang pagbabalik ni Bell ay hindi lamang tungkol sa mana. Bakit, Bell? Bakit ka naging ganito? Ang nakaraan sa alaala ni Marco. Naalala ni Marco ang mga sandaling wala siyang magawa noon, habang pinapanood si Bell na inilalagay ang sarili sa panganib para sa kanyang malupit na ama. Gusto niyang iligtas siya ngunit hindi niya alam kung paano. Naalala niya ang mga pagkakataong ang yelo sa mukha ni Bell ay natutunaw, at lumilitaw ang isang malungkot at nag-iisang babae sa ilalim nito, isang bahagi ng kanyang pagkatao na tila siya at si Don Alejandro lamang ang nakakakita. Kasalukuyan, ang mga agarang resulta. Ang mga kahihinatnan ng sunog ay dumating agad. Nagngingit-ngit si Tito Miguel habang pumapasok sa opisina ni Bell, humihingi ng kabayaran. Kabayaran, malamig na tumawa si Bell. Miguel, kung hindi ko sinunog ang mga painting na iyon, ngayon ay nasa harap ka na ng board ng San Rafael, nagpapaliwanag. Mga nagbabagong alyansa. Habang nagbabago ang mga alyansa, lumapit si JT, ang anak ni Ginoong Lim, kay Marco. Ignacio, may pareho tayong kaaway. Ayusin mo ang tiyuhin mo, at ako na ang bahala kay Dizon. Kapag nakuha niya ang kontrol sa MBC at patuloy na sinusuportahan si Santiago, hindi mo magagalaw ang tiyuhin mo, at parehong talo tayo. Ngunit tumanggi si Marco sa alok na ito. Sa halip, hinarap niya ng direkta si Tito Miguel. Alam ko ang tungkol sa pagbebenta ng mga painting, Tiyo. Galing ang impormasyon sa investment fund mismo ni Santiago. Inalok din niya akong tulungan akong makuha ang posisyon ng chairman. Bumaba ang boses ni Marco, puno ng pagbabanta. Bitawan mo na ang ambisyon mo, ngayon din. Kung hindi, pupunta ako kay Santiago at tatanggapin ang alok niya. Hindi ko nais ang posisyon na iyon, ngunit sinisigurado ko, hindi rin ito mapupunta sa'yo. Ang pulong kay Santiago. Nagpatuloy ang nakaschedule na pulong kay dating Pangulong Santiago. Dumating si Bell kasama si Ginoong Lim, ngunit agad na pinaalis ni Santiago si Lim. Wala kang kinalaman sa usapang ito, Henry. Umuwi ka na at asikasuhin ang anak mo. Nang sila na lamang dalawa, pinagmasdan ni Santiago si Bell. Kaya pala, anak ka ni Alejandro. Ano ang gusto mo sa akin? Mapanatag na hinarap siya ni Bell. Alam ko na gusto mong bumalik sa politika. Nagpopondo ka ng isang kandidato para sa susunod na halalan.
Ngunit paubos na ang pondo mo. Kaya kung solusyonan ang problema mo. May plano ako, may koneksyon, at malapit ko nang makuha ang walang limitasyong kapital. Tumawa ng malamig si Santiago. At bakit ko paniniwalaan ang isang batang tulad mo? Hindi mo kailangang maniwala, sagot ni Belle, may bahid ng pait sa kanyang boses. Ngayon naiintindihan ko kung bakit madaling naloko ang ama ko ng mga kagaya mo. Hindi ko kailangan ang tiwala mo, Santiago. At sigurado akong hindi mo rin makukuha ang tiwala ko. Negosyo lang ito. Sa ospital. Sa ospital, natanggap ni Don Rafael ang isang lumang litrato, larawan nilang tatlo, siya, si Don Alejandro, at si Santiago noong kanilang kabataan. Kalakip nito ang isang maikling mensahe, bumalik na ang anak ni Alejandro. Ang pagkabigla ay nagdulot ng panibagong pag-collapse. Nang dumating si Marco sa tabi ng kama ng kanyang ama, nakita niya ang litrato. Kahit mahina, nanatiling gising si Don Rafael at sa wakas ay ikinwento ang buong kwento ng tatlong magkaibigang nagkahiwalay dahil sa matinding pagkakanulo. Ang muling paghaharap ni Marco at Belle. Matapos malaman ang katotohanan, muling hinarap ni Marco si Belle. Umalis ka na, Belle. Bumalik ka sa Japan o kahit saan. Alam ko na ang buong kwento. Niloko ni Santiago ang ama mo. Ang ama ko naman ay naging gaaman. Nagkawatak-watak ang alyansa. Huwag ka nang makialam sa laban para sa kapangyarihan sa pamilya ko. Para kang naglalaro ng apoy. Idinagdag niya, marahil upang odyukan siya, at saka, si Santiago ang sumusuporta sa akin ngayon. Kung paghihiganti o ambisyon ang dahilan mo, wala kang laban. Pagkatapos umalis ni Marco, mag-isa si Belle sa malawak na opisina, katabi ang isang mamahaling bote ng alak. Tinawag niya si Maya. Uminom ka kasama ko, Reyes. Sa pagbagsak ng gabi, sa wakas ay ibinahagi ni Belle ang masakit na bahagi ng kanyang kwento tungkol kay Marco. 12 taon na ang nakalipas, nakaraan ang wakas sa Japan. Nang malaman ni Don Alejandro ang tunay na pagkatao ni Marco, hindi lamang siya tumutol sa relasyon nila, kundi aktibong sinira ang buhay ni Marco. Ginamit ni Don Alejandro ang isang kaibigan ni Marco sa banda, na may utang sa sugal, upang dayin si Marco na pumirma sa mga dokumento na nagdulot ng malaking utang kay Don Alejandro. Nang malaman ito ni Belle, nabigla siya at agad na pinakiusapan si Marco na tumakas. Umalis ka, Marco. Kalimutan mo na ako. Sisirain ka niya. Ngunit nahuli ng mga tauhan ni Don Alejandro si Marco. Natagpuan ni Belle si Marco na bagbog sarado, puno ng pasa, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matatag. Hindi, Belle, sabi ni Marco, habang hinawakan ang kanyang mukha. Sabay tayong aalis. Tumakas ka kasama ko. Sa isang sandali, nag-alinlangan si Belle. May bahagyang pag-asa. Pumayag siya, ngunit may matibay na paninindigan. Lalabas tayo sa harapan, Marco. Hindi tayo magtatago na parang mga kriminal. Nag-empake si Belle, kasama ang perang akala niyang ipon niya. Ngunit nang harapin niya ang kanyang ama, ipinakita nito ang mga tala ng gastusin. Ipon mo, anak. Pagkatapos bawasin ang lahat ng gastusin sa pagkain, pag-aaral, at mga investment na ginawa ko para sa iyo, ito ang natira. Halos wala siyang pera. Napagtanto niya na hindi siya makakatakas, hindi siya makakalaban. Pag-aari siya ng kanyang ama. Lubos na nadurog, gumawa si Belle ng huling desisyon. Babayaran ko ang utang ni Marco, sinabi niya sa kanyang ama, walang emosyon ang boses. Tatanggapin ko ang negosyo. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Ang tanging kondisyon niya, palayain mo si Marco Ignacio. Hayaan mo siyang umalis ng ligtas. Kalimutan mo na siya. Sa huli, muling nagkita sina Belle at Marco. Hindi ko kayang iwan ang ama ko, Marco, sabi niya, iniiwas ang tingin. Ang mga oras na magkasama tayo, totoo iyon. Napasaya mo ako. Pilit niyang sinabi ang bawat salita. Salamat, at Palem. Kasalukuyan, natapos ni Belle ang kwento. Mababa ang boses. Tahimik na nakikinig si Maya,
Sa wakas ay nauunawaan ang ilan sa mga antas ng sakit at sakripisyong nakatago sa likod ng malamig na panlabas ni Belle. Ang landas na pinili ni Belle ay puno ng pagkawala, isang landas na ngayon ay tinatahak din ni Maya, puno ng pag-aalinlangan. Balang araw magiging napakasama kong tao, Marco, sabi ni Belle, pilit pinapanatili ang malamig na tono ngunit may halong pagkabasag sa loob, mas mabuti na hindi ka nasa tabi ko. Ang mga salitang iyon ay parang huling saksak, tuluyang pinutol ang manipis na koneksyon sa pagitan nila, inilagay ang wakas sa maikling ngunit malalim na pag-iibigan ng 2 taong tinali ng kapalaran sa mga siklo ng kapangyarihan at puot. Balik sa kasalukuyan sa Maynila. Noong nakaraang araw, hayagang tinanggihan ni dating Pangulong Santiago ang alok ni Belle na makipagtulungan. Ngunit kinabukasan, bigla siyang nagpatawag kay Belle para sa isang pulong sa isang pribadong restaurant. Pagpasok ni Belle sa pribadong silid, nagulat siya nang makita si Marco Ignacio na naroon. Si Marco, na halatang nagulat din, ay tumingin sa kanya. Si Santiago, na may nakakapangilabot na kapal ng mukha, ay nakaupo sa harapan ng 2 anak ng kanyang dating mga kaibigang minsang naging kasama niya sa buhay at kamatayan, ang mga taong kanyang pinagtaksilan. Nagpatuloy siya sa kwento ng nakaraan, na may pekeng nostalgia, walang pakialam sa tensyon at malalim na kahulugan sa mukha ng 2 kabataan. Masaya ako, conclusion ni Santiago, puno ng kasiyahan, na may mga makakapagtiwala akong kanang kamay at kaliwang kamay tulad ninyong 2 ngayon. Pagkatapos ng mahabang monologo ni Santiago, nagsalita na si Direktor Santos, ang tagapamahala ng Pondong Bughaw at malapit na tagapayo ni Santiago. Diretsahan niyang sinabi kay Belle, Ginang Dizon, nais ni Ginoong Santiago na makipagtulungan ka kay Ginoong Ignacio. Ang San Rafael Group ay may estratehikong posisyon. May espesyal na pagmamalasakit si Ginoong Santiago at nais niyang tiyakin ang katatagan nito, sa ilalim ng pamumuno ni Marco. Tumawa ng malamig si Belle. Makipagtulungan. Tumingin siya kay Marco, na nakatingin din sa kanya na may komplikadong ekspresyon. Wala akong interes na magbahagi ng trabaho, Ginoo. Agad namang sumagot si Marco, matatag ang boses, ako rin. Kung nais ni Ginoong Santiago na gamitin ako ang magiging nag-iisang asong maghahatak ng karwahe para sa kanya. Hindi ko kailangan ng kasama. Tumayo sila pareho, sabay, at iniwan si Santiago at Santos na may malinaw na mensahe, pumili ng isa. Paglabas ni Belle sa silid, hinabol siya ni Santos, at bamulong, Ginang Dizon, ang dahilan kung bakit hindi nagtitiwala si Ginoong Santiago kay Tito Miguel Ignacio, ay dahil alam namin na si Miguel ang nagplano ng patibong upang isisi kay Don Rafael ang lahat. Bahagyang ngumiti si Belle. Kawili-wiling impormasyon iyon, Direktor Santos. Pero hindi nito babaguhin ang desisyon ko. Hindi ako sasakay sa parehong bangka ni Marco Ignacio. Sa opisina ni Santiago. Sa opisina, pinag-usapan ni Santiago at Santos ang kanilang desisyon. Sa lahat ng aspeto, mas angat si Belle Dizon, puna ni Santos. Matalino, determinado, walang awa. Tahimik na tumingin si Santiago sa bintana. Ang matalas na kutsilyo, mas madaling maghiwa ng kamay ng may-ari. Ang mga salitang puno ng kahulugan ay nagpakita ng kanyang desisyon. Pinili niya si Marco, ang tila mas madaling kontrolin, na may koneksyon sa pamilya na maaari niyang gamitin. Ang sagot ni Belle. Alam ni Belle, sa kanyang katalinuhan, na pipiliin ni Santiago si Marco. Ang tunay na laban ay ngayon pa lamang magsisimula. Inutusan niya ang kanyang koponan na maghanda para sa anumang sitwasyon. Tulad ng inaasahan. Sa tulong ng lihim na suporta mula kay Santiago, marahil sa pamamagitan ni Santos, mabilis na nakakuha si Marco ng matibay na ebidensya laban sa mga financial na anomalya at mga panloloko ni Tito Miguel. Hindi siya nag-atubiling ay lahad ang mga ito sa harap ng board ng San Rafael Group. Ang pangarap ni Tito Miguel na maging chairman ay naglaho na parang bula. Ngunit hindi natapos doon si Santiago. Si Direktor Santos, marahil alinsunod sa utos o sariling pagkukusa,
ay agad na naglunsad ng investigasyon laban sa gallery ni Bell, ang Dizon Contemporary, na inakusahan ng mga kaina-hinalang transaksyon, kabilang ang money laundering sa pamamagitan ng pagbebenta ng sining. Dumating ang mga auditor ng Financial Board, na humiling ng pagsusuri sa lahat ng talaan. Nang marinig ni Marco ang balita tungkol sa investigasyon sa gallery ni Bell, agad niyang hinarap si Direktor Santos. Sinabi ko na, malamig na sabi ni Marco, huwag mong galawin si Isabel Dizon nang hindi ako kinukonsulta. Ang babalang ito ay nagpakita ng komplikadong relasyon niya kay Bell, isang kalaban, ngunit may isang hindi maipaliwanag na koneksyon. Samantala, si J.T. Lim, anak ni Henry Lim, na puno ng galit matapos mapahiya ng magkasamang plano ni Bell at Maya, ay nagdesisyon na maghiganti. Ang target niya, si Maya Reyes. Gumawa siya ng plano upang i-frame si Maya, gamit ang isa sa dalawang lalaking Tsino na sangkot sa pagdukot sa kanya dati. Maingat niyang inayos ang eksena ng krimen, at pinalabas na si Maya ang may kagagawan. Maya ay pinatawag ng pulisya para sa interogasyon. Ang baril na ginamit niya upang paputukin ang tangke ng gas noong nakaraang insidente, na kinuha ng pulisya bilang ebidensya, ay biglang lumitaw sa eksena ng bagong krimen, na may mga fingerprint niya na maingat na idinagdag. Sa harap ng tila hindi mapapasinungalingang ebidensya at mga testimonya laban sa kanya, pansamantalang ikinulong si Maya dahil sa hinalang pagpatay o sinadyang pananakit. Ang tugon ni Bell. Nang malaman ni J.T. Lim na na-frame na niya si Maya, agad siyang nagpunta kay Marco upang ipagmalaki ang kanyang tagumpay, at subukang hikayatin si Marco na makipagtulungan. Ngunit hindi nakaligtas ang kanilang pag-uusap kay Benjo Aguilar, na tahimik na kumuha ng larawan ng dalawa at iniulat ito kay Bell. Nang malaman ni Bell ang pagkaka-frame kay Maya, kumilos siya ng mabilis. Hindi niya ginamit ang mga komplikadong koneksyon o legal na paraan. Sa halip, ginamit niya ang pinakamalakas niyang sandata, pera. Isang malaking halaga ang lihim na inilabas, na damaloy sa tamang mga tao, at tila isang himala, ang lahat ng ebidensya laban kay Maya ay biglang naglaho o nabago. Matapos tiyakin ang pansamantalang kaligtasan ni Maya, bagamat nananatili pa rin siya sa kulungan, hinarap ni Bell si Marco. Ignacio, diretsahan niyang sinabi, malamig ang tono, ang labanang ito ay sa pagitan natin. Huwag kailanman galawin ang batang si Maya Reyes. Siya ay tao ko. Ang pagbisita ni Bell kay Don Rafael. Pagkatapos nito, nagpunta si Bell sa ospital upang bisitahin si Don Rafael Ignacio. Tumayo siya sa tabi ng kama ng dating kaibigan ng kanyang ama, ang taong tumulong sa pagkawasak ng kanyang pamilya. Malamig niyang sinabi, ang anak mo, si Marco, ngayon ay puppet ni Santiago. Sinusundan niya ang parehong landas na tinahak mo. Ang San Rafael Group na ipinagkanulo mo ang mga kaibigan mo para makuha, malapit ng magkawatak-watak. Ang mga salitang ito, puno ng lason, ay nagdulot ng matinding sakit sa puso ni Don Rafael, na kailangang agad na ilipat sa emergency room. Ang kanyang kritikal na kondisyon ay nagbukas ng posibilidad na makalaya pansamantala para magpagamot. Ang galit ni Tito Miguel. Nang marinig ni Tito Miguel ang posibilidad na makalaya ang kanyang kapatid, agad siyang nagpunta kay Bell upang magwala. Ikaw ang may kagagawan nito, hindi ba? Ikaw ang nagmaniobra ng lahat, sigaw niya. Tahimik na uminom ng tsaa si Bell. Kahit makalaya si Don Rafael, hindi na siya mauupo muli bilang chairman, Miguel. At sisiguraduhin ko, hindi rin mapupunta ang posisyon na iyon kay Marco Ignacio. Tumingin siya ng diretso sa mata ni Miguel, at, by the way, alam ko ang ginawa mo upang ilaglag ang kapatid mo. Nakakabilib. Walang masabi si Tito Miguel, tuluyang napipi. Ang bagong misyon ni Maya. Pagkatapos ng sunod-sunod na mga pangyayari, pinuntahan ni Bell si Maya sa kulungan, matapos tiyakin na mas maganda ang trato sa kanya. May bagong misyon para sayo, Reyes. Inilapag ni Bell ang isang larawan ni Marco sa mesa. Lapitan si Marco Ignacio. Kunin ang puso niya. Gawin mo siyang tao mo.
Naguluhan si Maya. Kunin. Ibig niyo bang sabihin? Akitin mo siya, gawin mo siyang mahal ka, magtiwala sa'yo ng lubos. Si Marco ngayon ang pinakamalaking hadlang sa daan ko. Kailangan ko siyang alisin. Nag-aalangan si Maya. Pero, minahal ka niya dati. Marahil hanggang ngayon. Pakiramdam ko, hindi tama ito. May isang araw ka para mag-isip, putol ni Belle. Magdesisyon ka. Pagkatapos ng isang araw ng pag-iisip, sa pagitan ng bagong nabuong katapatan kay Belle, ang komplikasyon ng damdamin, at marahil ang ambisyong baguhin ang buhay, nagpasya si Maya. Susundin niya ang utos ni Belle. Ang operasyong, kunin ang puso, ni Marco Ignacio ay opisyal nang nagsimula. Ang unang hakbang ni Maya. Dumalo si Maya sa isang party para sa mga batang lider na inorganisa ng pamangkin ni Santiago, isang perpektong pagkakataon upang makilala ang elite. Si Maya, na may kumpiyansa at kagandahang pinaganda ni Belle, ay mabilis na nakakuha ng atensyon, kabilang ang kay Marco. Ang plano ni Belle. Kasabay nito, hinarap ni Belle si Henry Lim. Ginoo Lim, kailangan ko ang kalahati ng susi ng pondong bughaw na hawak mo. Ano ang gagawin mo dito? Tanong ni Lim, puno ng pag-aalinlangan. Wala itong silbi kung wala ang kalahati ni Santiago. Hindi ko kailangang ilipat ang pera, paliwanag ni Belle. Kailangan ko lang itong hawakan. Kapag nais ni Santiago na gumamit ng 1 piso mula sa pondong iyon, kailangan niyang bayaran ako ng 10 sentimo muna. Ibigay mo sa akin ang USB, at sisiguraduhin ko na makakakuha ka ng 10% ng halaga ng pondong iyon kapag nakuha ko na ang pera mula kay Santiago. Isipin mo ito bilang pera pang retiro mo. Si Henry Lim, na ginamit at iniwan ni Santiago, ay walang natitirang pagpipilian. Pumayag siya. Ang kahinaan ni Maya. Sa party, ginampanan ni Maya ang papel ng isang kaakit-akit, matalino, at kahangahangang babae. Ngunit narinig niya ang tunog ng gitara mula sa isang sulok. Si Marco, tinutugtog ang lumang kanta, ang kantang may espesyal na kahulugan sa kanila ni Belle. Habang pinapanood ang lalaking may talento at puno ng damdamin, biglang tumibok ng masakit ang puso ni Maya. Hindi niya maipagpatuloy ang kanyang papel sa sandaling iyon. Ang reaksyon ni Belle. Kinabukasan, nalaman ni Belle ang nangyari. Hinayaan mong manaig ang damdamin kaysa sa utak, Reyes, malamig na sabi ni Belle nang bisitahin si Maya. Hindi ka sapat na ambisyosa, hindi ka sapat na walang awa upang maging kopya ko. Tanggol ka na. Ang bagong plano ni Maya. Ilang araw pagkatapos, bumalik si Maya kay Belle. Lumapit siya sa akin, ulat ni Maya. Gusto niyang gamitin ako, tulad ng ginawa mo. Kaya gagamitin ko rin siya. Gagawin ko siyang magtiwala sa akin, umasa sa akin, at pagkatapos, kukunin ko siya. Ayoko nang palaging ginagamit ng iba. Hiniling niya kay Belle na ibalik siya sa plano, kapalit ng triple na bayad kumpara sa alok ni Marco. Ngumiti si Belle, isang bihirang tunay ng ngiti. Matalino ka, Reyes. Inabot niya ang USB na may kalahati ng susi ng pondong bughaw kay Maya. Ibigay mo ito sa kanya. Sabihin mong itinago mo ito sa raid at niloko mo ako. Ang gagawin nito ay magpapaniwala sa kanya ng lubos, habang inilalayo siya kay Santiago. Kapag nagawa mo ito, makakapasok ka ng mas malalim sa puso ni Marco Ignacio. Ang babala ni Belle. Bago umalis si Maya upang makipagkita kay Marco, pinaalala ni Belle, tandaan mo, Reyes. Huwag hayaang makialam ang tunay na damdamin sa iyong papel. Sa sandaling maramdaman mo ang totoo, babagsak ang lahat. Ang pagkikita ni na Maya at Marco. Nagkita si Maya at Marco, dala ang USB at ang kwentong maingat na inihanda ni Belle. Walang alinlangan, naniwala si Marco at binayaran siya ng malaki. Ayokong madamay ka pa sa gulong ito, Maya, malamig na sabi ni Marco. Maaaring ito na ang huling pagkikita natin. Kinamumuhian ko ang mga kasinungalingan ng mga mayayamang katulad mo, maikling sagot ni Maya bago tumalikod at umalis. Ang paghahandog ng USB kay Santiago.
Bilang pasasalamat kay Santiago sa pagtulong upang makalaya ang kanyang ama, ibinalik ni Marco ang USB sa kanya. Ngunit kasabay nito, nagpaalam siya sa laro ng kapangyarihan. At pakiusap, dagdag ni Marco bago umalis, huwag nyo nang pahirapan pa si Isabel Dizon. Ang ulat ni Maya kay Belle. Iniulat ni Maya kay Belle ang naging takbo ng kanilang pagkikita at ang kanyang obserbasyon, napaka-idealista niya, masyadong matuwid. Ginagamit niya ang mga prinsipyo niya para itago ang takot niyang magkamali. Sigurado akong kaya kung kunin ang loob niya. Ang galit ni Santiago. Galit na galit si Santiago nang mawala si Marco sa kanyang kontrol, at muling si Belle ang nasa likod ng lahat. Nagpasya siyang bigyan si Belle ng leksyon. Isang tagayusig ang biglang dumating sa opisina ni Belle, dala ang sapina para sa isang investigasyon kaugnay ng umano'y suhol sa isang opisyal na kamakailan lang ay naaresto. Ngunit handa si Belle. Kalma siyang sumama, puno ng kumpiyansa na wala siyang ginawang masama. Ang pag-aalala ni Maya kay Marco. Agad na pinuntahan ni Maya si Marco, kunwari nag-aalala para kay Belle. Mahigpit si Isabel sa pera, sagot ni Marco, bahagyang malamig. Hindi siya basta-basta madadawat sa mga ganitong bagay. Huwag kang masyadong mag-alala. Ang pagdalaw ni Maya kay Belle. Sa kulungan, dinalaw ni Maya si Belle upang mag-ulat. Alam kong sinabi niyo na huwag magpakatotoo, sabi ni Maya, pero sa isang tao tulad ni Marco, marahil ang tamang mga salitang totoo sa tamang panahon ang mas makakagalaw sa kanya. Ang paglabas ni Belle. Matapos ang 2 araw ng interogasyon na walang nahanap na ebidensya, pinalaya si Belle. Agad siyang nagpunta kay Santiago. Nakikita niyo na ba? Tanong niya, puno ng kumpiyansa. Ako ang tanging tao na tunay na makakatulong sa inyo ngayon. Bagamat bahagyang nababahala sa katatagan ni Belle, nanatiling matigas si Santiago. Ang batang ito, sabi niya, mas mahirap kontrolin kaysa sa ama niya. Kailangang turuan ito ng leksyon. Ang susunod na hakbang ni Maya.